Before we dive right into the Word of God, I just want to personally thank you for dropping by on our YouTube channel. This message was recorded during our weekly worship experience. So if you are in the area, visit us. We would love to worship with you in the flesh. I pray in Jesus' name that this message will become a fuel in the fire. So get your hearts ready. Ipinapanalangin ko sa Panginoon that God will divide this message into 1,000 different ways so that it will benefit your soul. Enjoy! Sige po, kung ready na kayo, buksan po natin ang ating Bible sa Matthew chapter 6, verse 25 to 33. And as you are turning, for those of you who are joining us online, please share this live stream experience to as many people as you can. Let me know in the chat, katulad ni Winnie na nanonood from Toronto, kung saan-saan din po kayong bansa nakikijoin sa amin ngayon. If you're there, say amen. Mukhang papahirapan ako ng service na to. Masyadong tahimik, mukhang wala pang kinain eh. Okay. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Everybody say, do not worry. And why do you worry about your clothes? See how the flowers of the field grow? They do not labor nor spin. And yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown away into the fire, will He not much more clothe you? O you of little faith. So do not worry. What shall we eat? What shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things. Ano yung these things? Sa context, yung food, yung clothing, lahat ng bagay yan. Seek first the kingdom, and all these things will be added to you. Sino sa inyo gusto nyo ng food, clothing, and yeah. Pero sabi ng scripture, seek first the kingdom, and all this will be added unto you. I want to talk to you about on this subject, counterintuitive kingdom. The counterintuitive kingdom. Sino sa inyo gusto nyo pong pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid? I want to be blessed. Raise your hand. If you want to be blessed and if you want to have a good life, I know all of us, mga kapatid, sino man naman ang aayaw sa ino-offer ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng pinagpalang buhay. Sabi nga po ng John 10:10, Jesus came so that we will have not just life but abundant life. Pero ang definition ng being blessed is more than just having a material prosperity. Pag sinabi mo ng isang tao pinagpala, hindi porket may bahay at kotse, automatic na siyang pinagpala. In fact, mga kapatid, living a blessed life, contrary to what we believe, is not something that you work for. Let me repeat. Living a blessed life is not something that you work for, you strive for. It is not something that you buy, you achieve, or fulfill. In fact, having Jesus in your life, being in Christ, is already a blessed life na gustong ibigay ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin, if you are in the Lord, if you put your faith in Jesus Christ, if you put your life to the Lord, I am already blessed. At dahil nilagay mo ang iyong buhay sa ating Panginoon, alam ninyo na ibig sabihin pumapasok tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Ibig sabihin, iniiwan natin ang kaharian ng kadiliman at tayo ngayon ay lumilipat sa kaharian ng ating Panginoon. However, I must warn all of you, mga kapatid, na kung ikaw ay papasok sa kaharian ng ating Panginoon, iba yung kanyang pamamaraan sa pamamaraan ng mundo. Kaya nga ang tawag natin sa kingdom ni Lord, counterintuitive. Kasi pag sinabi mong counterintuitive, ibig sabihin yan, it is contrary to common sense. Okay? So pag sinabi mong counterintuitive kingdom, ibig sabihin, yung kingdom ng Panginoon is contrary to the common sense. Pag sinabi mong counterintuitive, ibig sabihin yan, it's contrary to your expectation. Kaya nga, intuitive, galing sa root word na intuition. Yung pakiramdam mo, yung expectation mo, nagulat ka, iba pala. Di ba?
Katulad ng unang pagdating ng ating Panginoong Yesus. Ang ine-expect ng mga rabbi, ng Pharisees and Sadducees, na yung darating na Misaya ay hari. And true enough, si Jesus ay hari, pero nagsimula siyang sanggol. It doesn't make sense. Counterintuitive. Na yung salvation ay magsisimula sa isang baby. Are you still with me, mga kapatid? So, anumang bagay na hindi nangyari yung expectation mo, ang tawag doon is counterintuitive. Iba yung kutob mo na magiging output, pero iba rin yung pamamaraan na nakita mong resulta. Comprende, mga kapatid? So, ibig sabihin, ang counterintuitive, it doesn't make sense, but it works. It doesn't make sense, but it's true. So, sa kingdom ng Panginoon, it doesn't make sense. Hindi arok ng ating kaisipan yung sinasabi ng Lord na gawi. Pero nung sinubukan mo, napatunayan mo, oo nga, no, totoo pala. Nung una, nagdududa ako, pero nung sinubukan ko, it works pala. Halimbawa, ang sabi ng Bible, let the poor say, I am rich. Now, counterintuitive yan. Kasi sa normal thinking at sa common sense, let the poor say, I am poor. Pero sa kingdom ni Lord, let the poor say, I am rich. Sa mundo, let the weak say, I am weak. Pero sa kingdom ni Lord, let the weak say, I am strong. So, ibig sabihin, ang common sense, pag mahina ka, sabihin mong mahina ka. Pero sa kingdom ng Panginoon, sabi niya, if you think you are weak, with Jesus and with God, you are strong. Kaya nga sabi ng scripture, di ba? Gusto mo bang mapuno? Ang sabi ni Lord, be empty. Gusto ko mapuno, but I need to be empty? Counterintuitive. Iiba siya sa iyong nakagiwan at expectation. Gusto mo ba na ikaw ay ma-exalt at maitaas? Ang sabi ng Panginoon, i-humble mo ang iyong sarili. Gusto kong tumaas pero ibababa ko sarili ko. Ang sabi ng Luke chapter 14 verse 11, for everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Counterintuitive. Tumataas ka, binababa ka. Pag naman nagpapakababa ka, tinataas ka. Question, anong gusto nyo? Yung nagpapakataas kayo, binababa kayo ni Lord? O nagpapakababa kayo, tinataas kayo ng Lord? Kasi pag nagpapakataas ka, binababa ka ng Lord, ang hirap mag-move on. Kaya kapag ikaw pre-promote mo sarili mo, ikaw din magsusustain sa sarili mo. Pero kapag si Lord ang nag-promote sa'yo, si Lord din magsusustain sa'yo. Ibig sabihin, iba yung pamamaraan ng mundo sa pamamaraan ng Panginoon. It doesn't make sense kasi first time natin nakarinig ng ganitong advice, pero ginawa ng Panginoon. Komprende? Ano pa? Ang sabi ng scripture, gusto mo bang maging first? Ano ang advice ng Lord? If you want to be first, you have to be last. If you want to be a leader, you have to be a servant. Di ba counterintuitive yun? Kasi gusto mo maging leader, tapos magiging servant ka. If you want to be exalted, sabi na binasa natin, you need to be humble. If you want to rule, you have to serve. It doesn't make sense in our head. Kaya po siya counterintuitive. Iba yung pamamaraan ng ating Panginoon, pero kung susubukan mo, yun. Kasi hindi mo talaga mapapatunayan pag hindi mo inexperience. Wala kasi siyang scientific formula. Hindi siya pasok dun sa ating finite mind. Kaya sabi ng Panginoon, if you want to be first, you have to be last. Sa una, parang hindi mo gugustuhin, parang it doesn't make sense. But once you tried it, magugulat ka. Ipinopromote ng Lord ang mga nagpapakababa. Ibig sabihin, you cannot experience itong counterintuitive kingdom until you do what God says in His Word, kahit na it doesn't make sense. Isa siguro sa mga counterintuitive na teaching ni Jesus ay nasa Matthew chapter 5. Yan po yung kilala natin na Beatitudes. Everybody say Beatitudes. O yung blessed. Ito po yung mga tinuro ng ating Panginoong Yesus na daan patungo sa pinagpalang buhay. Di ba? Lahat tayo gusto natin ng pinagpalang buhay. Alam niyo, si Jesus nagbigay na siya ng instruction. Kung gusto raw natin ng pinagpalang buhay, ito ang kanyang structure. Ang mga tunay na pinagpalang, sabi ni Jesus Christ, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Kasi sa atin, di ba, ang definition ng mundo, gusto mong pagpalain, work hard. Pero kay Jesus Christ, sabi niya, you want to live a blessed life? Ang pinagpala, yung totoong may gutom at uhaw sa righteousness. Ang tunay na pinagpala, those who are poor in the spirit. Ang tunay na pinagpala, those who mourn, those who are meek, those who are peacemakers, those who are persecuted because of righteousness. Nung pinapakinggan to ng mga Jewish people, hindi lang siya counterintuitive. Countercultural din. Kasi hindi ito yung kanilang nakasanayan. Hindi ito yung kanilang kultura. Ang sabi ni Jesus, gusto mo ng yaman? Maging poor ka. Ano ang ginawa ng Panginoon? Meron tayong nakasanayan, but Jesus dig the surface.
Kumbaga, pinalalim ng Panginoon. Ang sinasabi niya, ito yung inyong nakasanayan, pero subukan ninyo na gawin yung sinasabi ko, magugulat kayo. Mas mararanasan nyo yung kakaibang antas ng pagpapala ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ang tunay na buhay sa kingdom na Lord, yung kingdom ni Lord, kung gusto mo na magkaroon ng tunay na pagpapala, hindi ito striving, kundi receiving. Komprende? Kasi sa mundo, strive for your happiness. Strive for your rest. Kaya pag sinabi mo strive for your rest, di para ka nakikipag-wrestling sa rest mo. Di ba? You're striving. Pinagsisikapan mo para makapagpahinga. Yun ang mundo eh. Di ba? Kaya wrestling for rest. So yung rest, nasa wrestling din eh. Di ba? So you have to you have to wrestle for your rest. Kaya ang tao, para makapagpahinga, mapapagod muna. Komprende mga kapatid? Sabi ng Panginoon, ang tunay na benefit ng blessing kay Lord, sa kingdom ni Lord, you don't have to strive for happiness, you don't have to strive for joy, you don't have to strive for rest. All you have to do is receive the rest and find the kingdom. So magkaiba yung striving sa receiving. Striving sa finding. Everybody say, find it. So sa kingdom ni Lord, para maranasan natin ang tunay na blessed life, it's not about striving. It is receiving. Everybody say receive. So ibig sabihin, kung ang blessing, ang blessed life ay receiving, ibig sabihin, ang blessedness pala is not an achievement. Siguro hanggang alas 3 magigets po siguro ninyo. No? Medyo malalim lang talaga, pero magigets nyo po ito. So yun yung mga maganda. Kung medyo malalim, pwede nyo balikan buka sa Wednesday. Pag na-upload na siya, din balikan mo po ulit. By the way, Spotify natin updated na. Buong 2023, 2024 sermons, meron na tayo sa mga nakikinig sa mga kotse nila. So ibig sabihin, the life in God's kingdom is not striving for happiness, it's not striving for peace, it's not striving for rest, it is finding the kingdom. It is resting and receiving the kingdom. So, ibig sabihin, ang blessedness, hindi achievement, hindi attitude, regalo. At yung regalo, hindi pinagsisikapan. Yung pinagsisikapan, sweldo yon. Amen? Ang regalo, hindi pinagsisikapan. Amen? It is a gift na ibinigay sa atin. So, ibig sabihin, kung ang blessed life ay gift, ang blessed life wala sa future. Nasa present siya. Hindi mo lang nakita kasi hindi mo hinanap. Hindi mo lang maranasan kasi hindi mo receive. Kasi yung pinapa-receive, nag-i-strive ka pa. Sabi ng Lord, i-receive. Sabi ng Lord, hanapin. Pero tinatamad kang hanapin, kaya you're wrestling for your rest. You're fighting for your peace. Sabi ng Panginoon, you don't have to. All you have to do is receive. Sa mundo, yung abundance, masusukat kung gaano karami meron ka. Kay Lord, masusukat ang abundance kung gaano karami binigay mo. So sa kingdom ni Lord, sa counterintuitive kingdom, ang tunay na abundance is not how much you receive, but how much you give away. Kaya iba eh. Kasi sabi ng scripture, di ba? Give and it will come back to you. So technically, ang sinasabi ni Jesus Christ, kung gusto mong tumanggap, magbigay ka. Ang gulo, di ba? Gusto ko nga tumanggap eh. Ba't ako magbibigay? Pero sinasabi ng Panginoon, subukan mo yung counterintuitive kingdom, magugulat ka, mas marami yung nakuha mo nung nagbigay ka muna kaysa nag-save ka. So I'm not against saving and planning. At sinasabi lang natin, maging mabuting stewards na inuuna mo yung dapat una. Na ibinabalik yung dapat ibalik. Kasi yung kingdom ni Lord iba. Everybody say iba. Sa kingdom ng mundo, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Sa kingdom ng heaven, pag sinampal ka sa kanang pisngi, ibigay mo yung kaliwa. Ang kingdom ni Lord, counterintuitive, kasi ang sabi ng scripture, pag inutusan kayo ng mga Romanong tumakbo ng 1 mile, gawin mong 2 miles. Ito, fasten your seatbelt. Sino sa inyo gusto niyo ng financial breakthrough? Okay. Sino sa inyo gusto ng financial freedom? Sa mundo, makinig ka ng mga podcast ni Chinkitan. Right? Pero sa scripture, ang sinasabi ng Bible, ibigay mo yung tithes mo to receive. Gulo, di ba? Kasi sa principle ng mundo, sa principle ng Diyos,
yung 90% na kasama si Lord, mas abundant kesa sa 100% na walang Lord. Kaya sinasabi niya, ibigay mo muna yung first 10, counterintuitive. Gusto ko nga magkaroon, ba't ko ibibigay? Pero sabi ni Lord, subukan mo lang. Kasi nga yung kingdom that you are in is counterintuitive. Pag sinubukan mo, mararanasan mo. So, anong gusto nyo? 90% blessed o 100% cursed? Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, ano ba dapat pag nagtatize, gross o net? Ang sagot ko lang lagi, saan mo gustong pagpalain? Sa gross o sa net? Right? Kasi sa ekonomiya ng Lord, di natin maunawaan eh. Tama ba mga kapatid? Sa ekonomiya ng tao, kung gusto mo makaipon at dumami pera, huwag kang magpapahinga. Lahat ng araw magtrabaho ka. Mula Monday hanggang Sunday, mag-overtime ka. Kay Lord, sabi niya, yung pang-7 araw, yung 7th day, Sabbath, magpahinga ka. Paano ako makakaipon kung magpapahinga ako? Counterintuitive nga eh. Kaya sabi ng Panginoon, mukhang it doesn't make sense, pero subukan mo. Kasi anong sinasabi ng Panginoon? Gusto mo ba yung 6 days na kasama si Lord, na blessing, o yung 7 days na pagtatrabahong wala si Lord? Amen? That's why it's counterintuitive. Hindi siya nagme-make sense sa atin, pero yun ang sinasabi ng Panginoon. We just have to follow it for us to experience it. Now, I'm saying this because tayong mga Pilipino, sanay tayo sa democracy. Hindi tayo sanay sa kingdom. Wala tayong hari. Ang hari lang sa bahay, yung nanay at tatay natin. Pero hindi tayo sanay sa kingdom, sa monarchy government. Sanay tayo sa democratic and republic. Ang difference, ang democratic and republic, ine-elect ang presidente. Pero sa kingdom, hindi siya ine-elect. Nasa dugo niya yon. So ang ine-elect, pwedeng matanggal. Ang king, hindi pwede. Hanggat buhay siya, hari siya. Walang impeachment sa kingdom. Sa democratic at republic, meron. That's why we don't understand how to operate in God's kingdom kasi iba po yung government format natin compare sa monarchy. Pero ano sabi ni Jesus Christ? Seek the kingdom. Everybody seek kingdom. Amen. Seek the kingdom. Ano sabi ng Matthew chapter 6 verse 33? Seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added. Kasi sa ekonomiya ng mundo, do this, work hard for it para magkaroon ka ng food, ng shelter, at ng clothing. Ang sabi ng Lord, don't strive for it. Seek first. And then all these things will be added to you. Everybody say added. Napansin niyo yung salitang added? Pag sinabing added, hindi ibig sabihin yan, I need your bright minds here. Pag sinabing added, ibig sabihin, hindi siya yung main blessing. Yung food, yung shelter, clothing, hindi siya yung main blessing kasi added lang siya eh. Kung kasama siya sa package ng main blessing. So ang tanong, ano yung main blessing? Kingdom. When you seek the kingdom, and by the way, Apostle Paul defined the kingdom is righteousness, peace, and joy. When you seek the kingdom of God, ang sabi ng scripture, and all these things will be added unto you. Yun yung hindi magulo sa atin yun. Kasi gusto natin, yung pagpapala, yun yung hinahabol natin. Ang sabi ng Panginoon, huwag mo ipursu yung mga bagay na yan. Subukan mong tumalikod. Ipursu mo ang Panginoon, and automatic susunod sa iyan. Counterintuitive. We don't know how it works. But you should try. Kasi nung sinubukan ko noong una, parang duda rin ako, pero once you pursue it, magugulat ka. Yung blessings ng Lord, you don't know kung saan nanggagaling. It came out of nowhere. Iba kasi ang ating Panginoon. Amen? Seek the kingdom. Now notice hindi sinabing seek the church. Because the church is not the kingdom. The church is part of the kingdom, but the church is not the kingdom. In fact, wala pang church, may kingdom na. Kasi yung kingdom ni Lord, walang simula, walang dulo. Hindi sinabi ng scripture, you should be in the church. Hindi sinabi ng scripture, you should be in the kingdom. When you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, it doesn't automatically make you as part of the church, but automatically part of the kingdom of God. So ano ang silbi ng church? Ang church sinent ng kingdom to reach the world. Bored na bored kayo Pero is this making sense? I know this is a paradigm shift no sa marami sa atin because nasanay tayo na church. Habulin natin tong bagay na ito. Hindi ba kayo napapagod kakahabol ng pera? Kasi pansinin niyo yun ang tinuturo sa atin, habulin mo yung pera. Pero kung totoo ka talagang nag-o-observe, the more mong hinahabol yung pera, ang bilis tumakbo.
At alam ni Lord yun. Kaya nga sabi ni Lord, ba't nakapapakapagod ka dyan sa bagay na bonus lang naman? Kasi nga, added lang siya eh. Eh kung susubukan mong habulin yung kingdom, all these things will be added unto you. Kingdom muna. Kung hahabulin mo yung kingdom ni Lord, you'll be surprised. In fact, mga kapatid, ang unang-unang message ni Jesus Christ, nung siya'y bumaba dito sa mundo, repent, for the kingdom of God is at hand. Naalala niyo yan sa Matthew? Repent, for the kingdom of God is near. Unang message niya, alam niyo ako, yung pinakaunang message ko for the year, pinaghahandaan ko talaga yan. Kung gaano ko pinaghahandaan nyo every Sunday, doble paghahanda ko pag first of the year. Kasi alam ko, it will set the trajectory and the tone of our preaching for the whole year. So kung si Jesus, ang unang-una niyang message about the kingdom, most likely ang kanyang ministry is all about the kingdom. Yun yung nag-set ng tone sa lahat ng mga nararanasan natin. So if we will pursue God's kingdom, merong ibibigay ang Panginoon na hindi natin nararanasan sa mga oras na ito. So nung dumating ang ating Panginoong Hesus, in-establish niya ang kanyang kingdom. Ang kingdom ni Lord powerful, ang kingdom ni Lord stable, ang kingdom ni Lord able, ang kingdom ni Lord strong, pero ang kingdom ni Lord invisible. Wala siyang trono, hindi ka pupunta sa PICC para hanapin asan yung trono, asan yung palasyo, asan yung kaharian. Invisible kingdom. At dahil invisible kingdom, kailangan mong hanapin. You have to seek the kingdom. Everybody say kingdom. Amen? Kasi lahat ng kingdom may king. Kaya nga kingdom. Ang ibig sabihin ng kingdom, king and dom. Kingdom, dominion. So yung kingdom may territory. Pag sinabi mong domain, territory. So yung kingdom may dominion. At ang kingdom hindi nagsisimula sa eleksyon. Ang kingdom nagsisimula sa king. Once na ipinanganak ang king, may kingdom kagad. That's why the moment Jesus was born on a Christmas day, there you go, His kingdom established on earth. Powerful, strong, and able, but invisible. So the center of God's kingdom is not an organization, it's the person, sabi nga ni Miles Monroe. So ang tunay na kingdom nagsisimula sa ating Panginoong Hesus. At dahil kay Jesus, sabi ni Lord, seek first. Ibig sabihin, si Lord mismo sinasabi niya, kailangan mong saliksikin ang kingdom ng Panginoon. And His righteousness and all these things will be added unto you. Now, when I heard that, at least on a different perspective, while studying this, sabi ko nga kay Lord, kaya pala pag si Lord nagtuturo, lagi niyang gamit parables. Di ba? Ano po ba yung parables? Bula? Bubble siya. Basta. Ano yung parables? Di ba yung parable, yung mga kwento ni Jesus Christ, prodigal son, parable yun eh. Lost coin, lost sheep, na sa unang basa, parang totoong kwento. Pero may hidden meaning that you have to seek to find the true meaning. Kaya iba tuloy, kakahanap, iba yung meaning na na-come up. Amen? And that was intentional because Jesus loves parable. Kasi pag nagkwento ang ating Panginoon, ang parable kasi para siyang may extended analogy. Di ba? Walang nangyaring bata na kinuha niya yung kanyang mana, pumunta sa distant country. Ginawa ni Jesus yun to illustrate one truth. So that's why it's called parable. Na sa unang basa, ang ganda ng story, pero you have to find the meaning. You have to seek for it. Hahalugugin mo talaga. Amen. Everybody say seek. So yung parable na ito, mga kapatid, sinasabi ni Lord yung katotohanan to illustrate another truth. Kaya kung mapapansin nyo, mga kapatid, yung parables, sabi rin ni Jesus to, ang parable, ipinapakita niya yung katotohanan sa naghahanap at kinukonceal sa mga hindi interested. So kung di ka interested, hindi mo makikita yung tunay na meaning. Pero kung hahanapin at hahalugugin mo, mauunawaan mo yung sinasabi ng ating Panginoon. In fact, mga kapatid, sa Mark chapter 4, sinabi mismo ng scripture na lahat daw ng tinuturo ni Jesus is most of them were rooted in a parable, na minsan yung meaning ng parable, itinuturo niya privately sa kanyang mga disciples. Bakit? Kasi yung mga disciples tanong ng tanong, Lord, ano ibig sabihin nun? Kasi sa unang tingin, ang ganda ng storya, pero how can it relate to us? Kaya matalino talaga si Lord eh. May tinatago siya, at kung ikaw ay interested, makikita mo. Pero kung di ka interested, papalagpasin mo. One time, tinanong mga disciples si Jesus Christ kung bakit ba ang turo niya tungkol sa parables. Ang sabi ng scripture sa Matthew chapter 13, and the disciples came to Jesus and said to Him,
Why do you speak them in parables? But Lord, pag nagkukwento ka, pag nagtuturo ka, laging parable gamit mo. Sumagot si Jesus, verse 11, and he answered and said to them, because it has been given to you, yung parables, to know the mysteries of the kingdom of heaven. There you go. Kaya pala parable, kasi para daw maunawaan natin yung milagro, yung mysteries ng kingdom of heaven, kingdom of God. But to them, sa kanila, sa inyo kasi, nauunawaan nyo, pero sa kanila, it has not been given. Dahil kayo hinahanap nyo, nagkakaroon kayo ng revelation of the kingdom. Pero sila, dahil wala silang pakialam, hindi nila makukuha. Kwento lang yung narinig nila. Masaya sila, pero hindi naging applicable sa kanilang buhay. Comprende, mga kapatid? And then, ang sabi ng verse 12, for whoever has the revelation of the kingdom, by the way, emphasis is added. Ako lang po naglagay nung highlight na ito. Balik natin sa verse 11 para mas maunawaan natin. So sabi ng verse 11, sumagot si Jesus, bakit mo kinukwento ang parable? Kasi, binigay ko yan sa inyo para malaman nyo ang misteryo ng kingdom of heaven. Pero sa kanila, hindi nila nauunawaan. Next verse. For whoever has, ibig sabihin, nagkaroon ka ng revelation, na-catch mo yung tunay na halaga, na-catch mo yung tunay na meaning, para sa'yo, more will be given. So pag nakuha mo, mas advantage ka. So pag naintindihan mo yung kingdom, mas advantahe yung mga nakakuha ng concept ng kingdom sa mga hindi makakuha ng concept ng kingdom. Bakit daw? And he will have abundance. There you go. Yung pala ang secret ng abundance. Having the revelation of the kingdom. So pag nakuha mo yung revelation of the kingdom, merong bonus sa'yo, and you will have abundance. But whoever does not have the revelation, even what he has will be taken away from him. Ang tanong, do we have the revelation of God's kingdom? Ganyan nga gusto kong mangyari, Pastor, para magkaroon ng abundance. Do you want more in your life? Now, I know some of you have been establishing branches of your businesses already. Thank God for that, but you want more. Gusto nyo ba ng more from the Lord? As sabi na scripture, you have to understand the revelation of the kingdom of God. Pansinin nyo, karamihan ng mga parable ni Jesus Christ saan nagsisimula? Diba? Karamihan ng parable niya, the kingdom of heaven is like. The kingdom of heaven is like. The kingdom of heaven is like a mustard seed. The kingdom of heaven is like a master who have gone to a distant country. It's always started with a metaphor na kinoconnect yung kingdom of God sa parable na kanyang sinasabi. So ibig sabihin, lahat ng kanyang kwento, lahat ng kanyang tinuturo is all about God's kingdom. That's how important God's kingdom for every Christian. Kasi kung ito ang ministry ni Jesus, kung ito ang kanyang itinuro, ibig sabihin, there is something in the kingdom of God that we need to understand in order for us to maximize all the benefit of the things that He bled and died for at the cross. Kasi pag hindi natin naunawaan, ibig sabihin, hindi natin mamamaximize yun. Sayang. So do you want more? So sabi ko sa sarili ko, okay, dare nga namin yung sarili namin, Lord, sige, sabi ko, magbabasa ako ng isang parable and let the word of God illuminate for itself para maunawaan ko kung totoo nga. So dinala ko ng Panginoon sa probably, I'm not sure about this, pero probably the shortest parable in all of the Bible. Matthew 13. Are you with me? Matthew 13, verse 44. Alam niyo kung bakit siya shortest? One verse lang yung parable. Ano yung sabi ng verse 44? The kingdom of heaven is like, there you go again. So nagsimula, the kingdom of heaven. So the kingdom of heaven is like a treasure, everybody say treasure, treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again. And then in his joy, he went and sold all that he had and bought that field. Ang eksip, pero hirap intindihin, no? Right? So let's read again. Dahan na tayo. So the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. So when the man found the treasure, he hid it again. He hid it again. And then in his joy, sa sobrang saya niya, binenta niya lahat ng kanyang ari-arian at binili yung buong field. Mas malinaw. So papansin nyo, balikan nyo ulit. Sabi nun, the kingdom of heaven is like a treasure hidden. Everybody say hidden. Kaya nyo ba i-highlight yan, anak? Hidden. So pansinin nyo, hidden, hindi lost. Hidden. So, kapag hidden, ibig sabihin may nagtago. Ano yung kanyang binaon? Treasure. Now, yung binaon na treasure na hindi nawala, kundi may nagbaon. Ibig sabihin, treasure hunting to. Nakita niya.
Ang sabi ng scripture, nung nakita niya yon, tinago niya uli. At tapos, bumalik siya sa bahay niya, binenta niya lahat ng kanyang ari-arian, tapos binili niya yung buong lapain. Parang ang gulo, no? Nakuha mo na yung treasure, ba't di mo pa inuwi? Kasi kung ako yon, sa mundo kasi ganun eh. Pag nakakita ka ng treasure, uwi mo na. Yan na yung portion mo. Yan na yung sayo. Pero tignan mo nangyari. Nakita niya yung treasure sa field, pero binaon niya uli. Alam mo kung bakit? Kasi hindi kanya yon. Kasi hindi niya lupa yon. Kasi ganito yan eh. Pag may mangga, di ba? Yung puno ng mangga, tapos nakaganon sa bakuran mo, diba? Tapos nahulog yung mangga, di ba magpapaalam ka pa doon sa tunay na may-ari? Kasi kahit nahulog sa poder mo, hindi iyo yun. So ipagpapaalam mo sa may-ari kasi hindi ko may-ari, or bibilin mo yung buong bahay niya para mapasayo yung mangga. Right? So yung taong ito, nung nakukay niya yung treasure, imbis na iuwi niya, hindi niya inuwi. Kasi nakakuha siya ng treasure sa field na hindi niya pag-aari. So naisip niya yon. Nasa sobrang sayo niya, teka lang, kung nakakita ko ng treasure dito, posibleng marami pang treasure dito. So imbis na nagsettle siya sa isang treasure, binenta niya lahat ng kanya, ibig sabihin, all in to. All out ako. Na sigurado ako na marami pang treasure on that field. So ginawa niya, binenta niya lahat ng meron siya at binili niya yung kanya, lahat ng field. Bakit? Kasi kapag binili ko yung buong field, yung treasure na nakita ko, akin na, at lahat ng makikita ko pa, akin pa. Amen? Alam mo ang ibig sabihin nito mga kapatid? Madalas tayo, kapag nakakuha tayo ng blessings, revelations, and provisions sa ating buhay, madalas nagsisettle na tayo doon, Lord, maraming salamat sa treasure na ito na ibinigay mo. Pero ang nais ng Panginoon, gusto mo bang ma-maximize yung treasure na makukuha mo at lahat ng benefit ng blessing ng Panginoon sa kingdom ni Lord? Yes, sold everything that you have, meaning, maging all out ka. Huwag kang magtira ng kahit ano sa'yo at mag-dwell ka sa kingdom ni Lord. Lumipat ka completely. Sabi mo, Lord, lahat ng nandito, lahat ng pinagbayaran mo, akin na siya. Amen. Ang sinasabi ng Lord, kasi minsan tayo nakaano tayo eh, gusto natin yung blessing, pero ayaw natin bilhin yung field. Gusto mo yung treasure, pero ayaw mo maging sold out sa Panginoon. Ang sabi ng Lord, that's not how the kingdom of God works. If you want the benefit of God's kingdom, kailangan all out ka. Hindi 99%, kundi lahat ng area ng buhay mo, ibibigay mo sa ating Panginoon. Amen. That is the reason why ang kingdom ni Lord counterintuitive, or katulad ng diniscuss ko sa inyo a year ago, upside down kingdom. Ang kingdom ni Lord upside down. Doesn't make sense. The greatest must be the weakest kay Lord. Ang mga nauuna, nahuhuli, at ang mga nahuhuli, nauuna. Sa kingdom mo ng mundo, kung may kaaway ka, awayin mo lalo. Pero sa kingdom ng Lord, yung kaaway mo, mahalin mo. In fact, sabi ni Lord, wag mo lang basta mahalin, pakainin mo. Wag mo lang basta pakainin, painumin mo pa. Lord, doesn't make sense. Pag ginawa ko to, baka isipin niya, pag nagbigay ako ng pagkain, nilalasong ko siya. Diba? Pag binigyan ko to ng inumin, isipin niya, oh, kasi ganun tayo, diba? Pag may kaaway ka, bigla kang binigyan ng pagkain, ako, may lason to. Kasi hindi ka sanay sa ganun eh. Iba kasi mag-operate ang kingdom ni Lord. Sa kingdom ni Lord, sabi niya, feed your enemy. Allow them to drink. Bigyan mo daw na, yung baon mo bukas sa opisina, bigyan mo daw yun. Hatian mo siya. Pag i-apply natin sa buhay natin, ganun yun. Kaya mo ba yun? Sige, pastor, lalagyan ko lang maraming Tabasco, yung maanghang na maanghang, para talaga uminit yung ano niya, di ba? Kasi sa kingdom ng mundo, kapag ginawan ka ng masama, gawan mo rin ng masama. Amen? Agree? No, hindi natin maunawa. As I've said, democratic kasi tayo eh. And dito sa Pilipinas, I've been praying for our country and actually praying for the Christians in our country. And by the way, this statement is not a political statement. No? I'm not using this platform to share to you what my political opinion is. Kasi naniniwala ako mga kapatid na hindi naman yun ang pinunta nyo rito. Hindi kayo pumunta rito para marinig ang aking political opinion. Nandito kayo para marinig ang kanyang salita. At ang mundo hindi mababago dahil sa opinion ng tao. Ang mundo mababago sa example nating mga Kristiyano kung paano tayo mabubuhay dito. Now, the Philippines is a great nation. But the Philippines is not the kingdom of God. Right? So yung pagiging Filipino citizen mo, mas nakailalim sa pagiging kingdom citizen. Huwag niyong papagbaliktarin.
So, ibig sabihin, kung ikukumpara yung citizenship mo in heaven at citizenship mo as a Filipino, at yung mga senior citizen, may isa pang citizenship, senior citizenship. So, tatlo na yung citizen nyo, no? Senior citizen, Filipino citizen, kingdom citizen. Pero ang pinakamataas sa lahat ng citizen, yung kingdom citizen natin. So, kailangan nating i-steward ng mabuti yung citizenship natin in a manner that is consistent to our kingdom citizenship. Kailangan klaro po yan. Alam niyo kung bakit? Ang Pilipinas, marami pong problema. But electing a new president will not solve the problem of the country. But crowning the King of Kings will. What we need, kaya si Jesus, di ba, tignan niyo yung mga Israelites. Kaya sila nag-aantay ng Messiah kasi nag-aantay sila ng Savior sa mga oppressor nilang Romans. Eh yung dumating, hindi naman sila niligtas sa Romano. Pero iniligtas sila sa mas matinding oppressor, kasalanan. Ganon si Lord eh. Kasi sabi ng Lord, ba't kayo magsisettle sa freedom lang sa oppressor ninyong mga Romano? Gusto kayong dalhin sa kalayaan, hindi lang sa Romano, kundi sa kasalanan. Sa kapangyarihan ng kasalanan. Amen? So, let's remind ourselves, we are the kingdom citizen. Tayo ay citizens ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, every time we preach the word through this pulpit or wherever you are preaching to, you unveil the truth of God's word. Not just your political opinion. Amen? Now, nakakatulong naman pag tayo ay magrarally-rally at i-express natin ang ating opinion. Pero baka naman po kasi, pasensya na, fasten your seatbelt, active na active tayo sa political rally, pero sa pagpipray sa bansa, hindi naman natin ginagawa. Doesn't make sense, isn't it? I mean, kung tayo ay so passionate about really our country, then pray for the country first. Amen? Eh, pastor, it's our moral obligation na ipaglaban ang karapatan natin. Yes, hindi ko tinatanggal. Pero it's our spiritual obligation to pray for our country too. Then pray for it. Amen. Kanino ka ba talaga loyal? Sa bansa o sa sinusuporta mong manok? Di ba? Kung talagang tayo mahal natin ang ating bansa, sino man ang elect ng pang-iahayaan ng Lord na ma-elect dyan, we will pray for them. You may not support. Ako, hindi ko rin lahat ng policy ng gobyerno, suportado ko. Pero it's my spiritual obligation to pray for my government kasi yung decision ng nasa taas nakaka-apekto sa ating lahat. Amen. Sabi mo sa katabi mo, are you praying for the country? Amen. Paano nyo gustong makilala ang mga Kristiyano sa Pilipinas? Kasi alam niyo, nalulungkot talaga ako kasi, di ba, hindi naman lahat ng pastor perfecto, hindi naman lahat ng leaders perfecto. May mga leaders, especially nowadays, ang dami talagang bumabagsak na mga pastors and leaders because of moral sin at kung ano-ano pa mga kasalanan na sabihin na nating sinasabi ng iba hiniyan nila ang pangalan ng Panginoon. Tapos ang mangyayari, mababalitaan natin sa Facebook, isang pastor, ganito ang kanyang ginawa. Isang simbahan, ganito ang ginawa. Napaka-judgmental nila kung ano-ano pinost sila sa TikTok and everything. Tapos anong gagawin ng mga Kristiyano? Oo nga, ganyan talaga yung ibang mga simbahan na yan. Ito kasi mga simbahan na yan, ganyan-ganyan. Now, think about it. Sino ba ang pinaka-maaapektuhan kung mababandera ang mga pastors and leaders natin sa worldwide platform? Di ba ang kingdom? Amen? So if you don't agree with my teaching, if you don't agree with what I teach, the best way to do is talk to me. Hindi ako i-post sa social media kasi sino bang nasa sacrifice doon? Yung kingdom ni Lord. Ano sasabihin ng mga unbelievers? Yan talaga yung tiga mo, sila mga Kristiyano na hindi pa magkasundo. Maging concern tayo sa kingdom. Kaya tignan niyo ako, never ako. I have by the grace of God, God has given me a substantial amount of follower, pero never niyo ako nakita sa Facebook na nag-address, nag-tag, kung ano-anong mga sinasabing opinion about certain issue. Kasi kung may issue ako sa kanya, mini-message ko siya. For the sake of the kingdom. Amen? Bakit? Yung kingdom ng Lord gusto nating i-advance. And every time we do that, umaatras lalong hindi kinikilala ang kingdom ni Lord. What we want is for them to see, them referring to those who don't believe in Jesus Christ, for them to see that we love and respect each other and we agree to disagree that regardless of what happened, nandito tayo to support each other. Amen? Wag ko kayo masyadong tiwala sa politiko. Hindi lang po politiko ang magiging solusyon ng ating bansa. Our help doesn't come from them. Our help comes from the Lord. Amen? Now, hindi ko sinasabi
Hindi ko sinasabing wala silang maitutulong. Marami po silang maitutulong. Pero hindi lang po sila yung tulong na kailangan natin. Kailangan natin yung tulong ng ating Panginoon. So paano tayo makikilala sa Christian? Kasi ang Lakers, may kilala mo sa uniform. LA Lakers. Pag nakakita ka ng dilaw na uniform, uy, LA Lakers o kaya Golden State Warriors. Pag pula, Chicago Bulls. Di ba? Pagka blue, ng mga 1990s, Pistons, Detroit Pistons, right? Pag Christian, puti, pastor, para langit, puti. Ano ang uniform natin? How would we know? Kung tayo, ano yung pagkakakilan lang? Kasi kung dilaw ang Lakers, ang Chicago Bulls red, ang Detroit Pistons kulay blue, anong pagkakailan lang ng Christians? How can those people recognize that we are part of God's kingdom? Alam niyo kung ano? By loving each other. Yun yung uniform natin. Tingnan niyo, ang sabi ng scripture, John 13 verse 35, your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Ano makakapagpatunay na ikaw ay disciple ni Jesus Christ? Yun lang. O palitan niyo to ng pangalan ng katabi mo. Yung love mo sa akin. Sabi mo sa asawa mo, yung love mo sa akin. Sabi mo sa katabi mo, yung love mo sa akin na makakapagpatunay na ikaw ay disipulo ng Panginoon. Now, hindi ko sinasabing lahat ng tao ka mahal-mahal. Maraming taong hindi ka mahal-mahal. May mga taong you like you love but you don't like. True. Pero ang utos ng Panginoon, mahalin natin sila kasi sabi ng scripture, sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa Kanya, nakikilala ng iba na kayong lahat ay disciple. Yung pagtingin nila, bakit napaka-loving and caring nila sa isa't isa? Siguro, part to ng kingdom ni Lord. Siguro, mananampalataya ito ng ating Panginoon. Doon tayo nakikilala as part of the kingdom of God. Di ba, halimbawa, may nakita ka, sobrang bait. Sabi mo, siguro anak ng Lord to. Yung mga ganun tayo, di ba? Anghel, sined ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi tayo, hindi po tayo makikilala bilang isang Kristiyano dahil malaki yung Bible natin, katulad ng Bible ko. Nabigay lang din sa akin. Hindi tayo makikilala bilang isang Kristiyano dahil active tayo sa comment section pag may live service. Ang pagiging Kristiyano natin hindi nakikilala dahil mahaba tayo manalangin. Ang tunay na pagiging Kristiyano na napapatunayan sa kapasidad mong magmahal. Kasi kahit gaano kahaba ang panalangin mo pero hindi mo kayang mahalin ang kapwa mo, sabi ng Bible, sabi ni James, sinungaling ka. Gusto mo i-rephrase ko yung sinabi ni James? Ganito yung sinasabi ni James. If you love your God on Sundays but hate your neighbor on Monday, you're lying. You're a liar. And liars go to church. Amen? It's your capacity to love. Yung kapasidad nating magmahal ng mga taong hindi ka mahal-mahal. Kasi kapag sinabi ng Panginoon, love your enemy, Lord, hindi po yan ang nakagawian. Counterintuitive kingdom. Love your enemy is a test of your faith. Kasi kung sinasabi nating mahal natin ang Panginoon kapag linggo, pero galit tayo sa ating kapwa kapag Lunes, ang sabi ni James mismo, tayo ay sinungaling. Na minsan nakakalungkot, even tayong mga kapwa, mga Kristiyano, tignan nyo minsan sa pag-aaway natin, gamit din natin Bible verse. We are using the Bible as a weapon. O di ba sabi ng Bible ito, ikaw hindi ka ganyan ha? Hypocrite. So we are using the Bible, we weaponize the Bible para saktan natin ang ating kapwa. Ang sabi ng Panginoon, hindi kayo makikilala na disciple ko kung ganyan kayo. Ang sabi ni Jesus, in order for them to know that you are part of this kingdom, sa kanila, yung kaaway nila, inaaway nila lalo. Yung kaaway nila, pinopost nila sa Facebook. Yung kaaway nila, tinatag nila sa Facebook. Pero kayong mga anak ko, ang sabi niya, love each other. And by this, people will know that you are my son. Ang kadiliman, hindi mapapalayas ng kadiliman. Only the light can do it. Ang galit, hindi mapapalayas ng isa pang galit. Only the light can do it. Amen? Gusto niyo po ba mga kapatid na magliwanag ang ilaw na meron sa inyong puso? Sabi ng Bible, you are the salt and the light of this world. Everybody say salt. Ang salt dapat maalat. Ang ilaw dapat maliwanag. So kung yung asin maliwanag at ang ilaw maalat, we have a problem. Tanungin mo katabi mo, may alat ka pa ba? We are called to be the salt and the light of this world. Gusto niyo po ba yung light natin magningning? That everywhere we go, we represent Jesus as our King. Ang sabi ng scripture sa Isaiah 58,
If you want na yung light magningning, verse 10, feed the hungry and help those who are in trouble. And then, your light will shine out from the darkness, and darkness around you will be bright as noon. Gusto niyo po ba lahat ng kadiliman na nakasurround sa inyong pamilya, sa inyong buhay ay magliwanag? Ibig sabihin, kailangan ng isang liwanag para magliwanag doon. Paano daw? Sa pagpo-post ng Bible verse sa Facebook? Sa paggawa ng image at ipopost natin sa Instagram? No, ang sabi ng scripture, pakainin nyo ang nagugutom. Alagaan nyo ang nangangailangan. Meaning, mahalin nyo ang inyong kapwa. At pag minahal nyo ang inyong kapwa, yung kaliwanagan magliliwanag sa inyong puso. At lahat ng kadiliman sa inyo ay magiging kasing liwanag ng tanghaling tapat. Ibig sabihin, ikaw ang magsisimula ng chain of kindness, chain of help, chain of blessings and light sa mga tao na nakapaligid sa iyo. If you will do this. Pastor, ang dilim. Ako mismo hindi ko kaya. Masyado po silang matindi at mabagsik. Again, let's just trust the Lord. He has a counterintuitive approach para sa lahat ng bagay. And when you do this, ang sabi ng scripture, you will find. Seek the kingdom and you will find. Hello Global Family, thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give, for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.